Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas ay hinaharap ni Jesus itong mga nakikinig sa Kanya at inaanyayahang pagnilayan ang kanilang mga nagiging pag-uugali o yung kanilang mga pagkilos, kung paanong narinig din natin sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na kanyang panatilihin yung kagandahang asal o yung pag-uugali na nararapat sa isang taong naglilingkod sa simbahan, sa ugali na nararapat sa isang taong nagpapahayag ng mabuting balita. Sabi ni Kristo, sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon? So, imagine niyo po, si Kristo sa mga puntong ito ay nasa, sabihin natin, 30 years old, pataas. Kasi di ba sinasabi sa ating pananampalataya, 33 years old siya nang mamatay, nang ipako sa krus. So yung mga panahong ito ay kanyang inihahambing, ano na ang uri ng generation itong kaharap niya ngayon. Kasi talagang noon-noon pa, sobrang napakatigas ng ulo ng mga tao. Naghihintay sila sa isang propeta, pero nung nandyan ang propeta, ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang paniwalaan. Kaya ngayon, ito mismo si Kristo humarap sa kanila, sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon. So sabi, para kayong mga bata, kapag pinasasayaw, ayaw sumayaw. Kapag pinaiiyak, ayaw umiyak. Diba yung naalala nyo, no? Kapag nag-aalaga kayo ng mga bata, kapag nilalambing ninyo, tapon dito, tapon doon. So ganun ba yung mga tao noon? Yung salita ng Diyos, mga ipinahayag noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang ipinapahayag. Pero ngayon, kung ibibigay ito sa atin, sa ano naman tayo maihahambing? Anong uring mga tao tayo ngayon? Paiba-iba tayo ng tawag sa generation. Alam niyo ba kung anong generation nyo? Generation ano ba kayo? Ano yung una natin narinig noon? Generation, boomer ba yun? Baby boom. Baby boom, generation, next generation, generation X, Y, Z.
Ngayon may Generation Meta, Generation AI. Anong generation tayo ngayon? Pero ilang generation na rin naman ang naabutan ninyo. Kung titingnan ninyo yung mga katabi ninyo, anong generation pa naabutan yan? Diba? 1950s pa, yung iba 1940s pa. Naabutan nyo pa nga yung panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano. May nakaabot pa ba ng panahon ng Kastila? Diba? Parang minsan sigaw tayo ng sigaw ng pagbabago. Ayaw naman nating makinig sa salita ng Diyos, kaya walang nagbabago. Gusto natin lagi, sigaw tayo ng sigaw ng pagbabago. Yan, kabi-kabi lang, rally na naman tayo mayroon ngayon. Pagbabago. Pero pagdating ng eleksyon, 1,000 lang, mababago na ulit ang iyong pananaw. Nawala na naman. Anong klaseng generation tayo ngayon? Sabi po nung isang senator natin, no? Sabi niya, mahirap naman magturo. So sabi niya, sige, ako din, guilty ako. Guilty ako ng vote buying, ng cheating, ng pagnanakaw. Guilty ako, sabi niya. Pero at the end of the day, ang importante daw po, yung repentance. So anong klaseng pananaw mayroon ang mga politician natin ngayon? Nakakalungkot lang, no? Kasi dasal tayo ng dasal ng biyaya. Pag binigyan ng project, ghost project lang naman. Pag binigyan ng project, minsan, kanina po naisip ko, no? Sa mga contractor natin ngayon, naisip ko, no? Parang sila yung aping-api. Pero naisip ko, paano kaya yung mga manggagawa nila? Paano sila mabubuhay ngayong nakahold ang kanilang kumpanya? Diba yung mga mismong nasa laylayan, yung mga nagbubungkal, nagpapala ng lupa, ng semento, naghahalo, parang hindi natin naiisip yung paano sila ngayon? Naisip niyo ba yun? Diba? Parang itong mga hearing, kawawa naman pa. Kawawa naman ang mga diskaya. I-hold yung mga account nila. Pero anong pampasweldo para doon sa mga ordinaryong manggagawa nila? Paano sila? Parang nakakalimutan natin, no? Pero yun nga, pwedeng tanungin, anong klaseng henerasyon tayo ngayon? Anong klaseng tao tayo ngayon? So patuloy pa rin bang katulad noon, tatanggihan natin at patuloy nating aalisin ang salita ng Diyos sa ating mga ginagawa. So, tayo din po ang huhusgahan ng susunod na henerasyon. Dahil anuman ang ginagawa natin ngayon, sila ang dadanas. Kung ito man ang maganda o pangit, sila po ang magtatamasa ng ating pong mga itinatanim sa panahon natin ngayon. Sana po, sikapin nating itanim sa ating mga puso't isipan ang salita ng Diyos. Amen.